Ano ang petrodollar at anong mangyayari kung Chinese yuan na ang gagamitin pambayad sa langis? Taong 1974, nagipagkasundo ang United States sa Saudi Arabia na US dollar ang gagamiting currency sa presyuhan at bentahan ng langis. Kapalit nito, ang pangako ng Amerika na seguridad at suportang militar sa Saudi Arabia. Ito rin ang ginawa ng marami sa mga bansang miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kaya naging standard ang paggamit ng dolyar sa bentahan ng langis. Dito nabuo ang tinatawag na petrodollar system. Ang petrodollar ay hindi isang hiwalay na currency. Ito ay tumutukoy sa US dollars na kinikita ng mga bansang nag-e-export ng langis. Sa loob ng maraming taon, nananatiling matatag ang petrodollar system. Pero may mga espekulasyon ang mga eksperto na ang petrodollar posibleng mapalitan ng petro-yuan. Sa petro-yuan, Chinese yuan imbis na US dollars na ang gagamitin sa oil transactions. Ang shift mula petrodollar patungong petro-yuan posible raw maisulong dahil sa krisis sa Middle East ayon sa research ng Deutsche Bank. Una, tila hindi raw naibigay ng Amerika ang pangako nitong proteksyon sa Gulf countries dahil maraming oil assets at teritoryo ang tinarget at napinsala sa mga pag-atake. Dagdag pa riyan ang impormasyon na naniningil ng toll ang Iran para sa mga langis na idinaraan sa Strait of Hormuz at ang bayad ay dapat nasa Chinese yuan. Bago pa man ang krisis sa Middle East, malaking bahagi rin ng langis mula sa gitnang silangan ay ibinebenta sa Asia at hindi sa Amerika. Pero hindi raw agad-agad mapapalitan ng petro-yuan ang petrodollar ayon sa isang ekonomista. Hindi ganun kadali yun eh. Kasi una, ano ba yung pinakaginagamit na currency sa buong mundo? So, dollar pa rin naman. Although, yes, we need to acknowledge na may gumaga yung increasing use of other currencies like yuan, euro, pati yung ibang alternative currencies. Kasi bago pa nga mag-gera, ayun ang pinag-uusapan eh. Debasement ng dollar. Kasi may move na rin. Gusto rin ng mga authorities sa China. Kasi China is the second biggest economy in the world. And the biggest trading partner for many countries also, in China. So, may encourage siya na gumamit ng yuan. Paliwanag ng mga ekonomista na malayo pa ang paggamit ng alternatibong pambayad gaya ng yuan dahil nananatiling mas stable, dominant at ginagamit ng mas maraming bansa ang petrodollar. Yung usapin ng is it the US dollar or the yuan ang pagpipilian, tingin namin medyo alanganin yung gano'ng klaseng binary kasi totoo lang, hindi pa nga yung yuan yung mas malaki ngayon compared to the dollar. Mas yung euro pang ginagamit. Kasi nga, kung usapin ng sinong pagkakatiwalaan na currency ng mundo, mahalagang dalawang bagay. Mahalaga na bukas yung ekonomiya dun sa kapital para may kumpiyansa yung mga may hawak ng currency na yan na i-invest sa iyong bansa. At right now yung China, hindi siya completely financially liberalized. Alam ko marami nagsasabi, market economy na in China, bukas na siya sa dayuhang kapital. Actually hindi. Mahigpit pa rin ang kontrol ng Chinese government sa kanilang financial system. Kung gagamit ng dalawang magkaibang currency ang iba't ibang bansa sa oil transactions, pwede itong mauwi sa tinatawag ng fragmentation. Ang resulta, posibleng tumaas ang transaction costs, magkaroon ng pricing inefficiencies o maling pagpapresyo sa langis, at mas mataas na volatility sa global markets o mabilis na pagbabago ng mga presyo. Ang pinaka-benefit na pwede sa Pilipinas kung merong pag-arangkada ng petro-yuan, at least may pong tayo na mag-iba ng currencies. Kasi sa ngayon, dahil super dependent yung ekonomiya natin sa dolyar, super dollarized tayo. So, kung merong petro-yuan, maaring ma-moderate yung volatility dun sa dollar. Pero yun nga, plus-minus Ang plus doon, may additional currency ka na baka pwedeng parang buffer dun sa oil supplies mo. Ang negative, paano kung stable yung dollar? Pero ano man ang currency na gamitin ng ating bansa sa oil trade, dolyar man o yuan, hindi raw nito mapapamura ang presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. 99% ng langis natin imported.
habang nandyan yung oil dependence na yan, anuman ang currency na ginagamit mo, dollar or euro or yuan, problema pa rin yun sa Pilipinas. So hindi pag-shift ng currency ang solusyon dun sa pag-solve ng problem ng oil dependence natin. Ang solusyon dyan, over the long term, shift to renewables, shift to electric vehicles, pagpaparami ng public mass transport na electric para hindi na nakadepend sa mga private oil fossil fuel driven na mga sasakyan,